Hello fire signs! Welcome to Like a Tarot. Gamit ang personalized cards, alamin natin kung ano ang message ng person mo sa iyo. May posibilidad na ipakita kung ano yung feelings mo kasi connected ka sa person mo. Kaya ikaw na lang bahala magpalit ng situation. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga fire signs? Ay teka lang guys, may nakita na kasi ako Ito na yung card mo. Pero bilangin muna natin para kapag 5 na, kunin ko na to. Crush kita. Meron kang admirer. Maganda ito kapag pareho kayong single. Masaya ako para sa iyo. Araw-araw, miss kita. Gusto kita. Nararamdaman kita, kailangan kita. Mahal kita. Ang laki naman ng paghanga niya sa iyo. Bed. Yan yung naiisip niya kapag ka mag-isa siya. Nakikita niyo ba yung last message? Inagaw siya sa akin. Ayan, naagawan na tuloy siya. Saka tingin ko guys dito sa personalized cards mo, mas naunang nagkagusto to sa iyo kesa sa person mo ngayon or magiging person. Meron kayong mundo ng person na ito sa isip niya. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ang tanong ko sa mga cards ay kung ano ang issue sa mga fire signs. Nakaharap pa talaga sa'yo, the sun in reverse. Pero wag mong alalahanin kasi maganda pa rin naman yung meaning ng card na yan. The sun in reverse. 8 of Wands at the star. Nagkakaroon ng issue sa buhay mo dahil may mga minor problems na nagpapadelay sa kasagutan or sitwasyon. Positive itong mga cards na ito kahit na may delay na mangyayari sa buhay mo. At saka kahit anuman ang issue na mangyari sa buhay mo, meron pa ring solution. At saka makukumpleto mo kung ano yung mga goal na gusto mong mangyari sa buhay. Sa career or business, i-focus mo yung energy mo sa mga bagay na kaya mong i-manage. Nakadalawang cards ka na kasi na kapag ka yung passion mo yung sununod mo, mas may positive effect sa iyo. At saka sa mga single, kung nawawalan ka ng pag-asa o kaya nalulungkot ka katulad ng mga personalized cards na ito, mas mag-focus ka sa mga bagay na mas magbibigay saya sa buhay mo. Kasi pinapaunawa ng mga cards mo, itong 3 cards na ito, na merong paparating na pagbabago sa buhay mo at pangmatagalan ang epekto nito. Yan ay kung haharapin mo ng buong tapang yung mga pagbabago mangyayari sa iyo. 2 cards na kasi nagsasabi na may swerte. Kaya lang nagfo-focus ka sa mga kalungkutan na mga nawalang moment sa buhay mo. Kaya ang issue, yung mga old cycles or old feeling na dapat mo nang kalimutan or tuldukan. Para naman sa mga nasa relationship, ang advice ng mga cards ay alamin mo kung pareho pa ba kayo ng goal ng person mo or ano ba yung connection nyo ngayon.
Ang issue kasi sa mga nasa relationship ay yung pagkalito. Kasi base sa mga cards, pwede ka naman mag-decide para sa sarili mo. Kung may halaga ba na magpatuloy or magkanya-kanya. Maganda itong mystical card mo. Wealth. Kasi guys, itong card na ito ay napakaswerte. Lalo na pagdating sa career, financial, or business. Paalala ito sa iyo na yung mga plano mo sa buhay ay ma-achieve mo. Kung patungkol man yan sa career mo or emosyon. Merong mga happy results. Kahit na tingin mo sa sarili mo, yung sitwasyon mo ay negatibo. At saka sa mga nasa relationship, may mga pabor na kapalaran sa iyo. Pero mabilis itong mawawala. Kaya kailangan ng pagkilos. At saka sa relationship, kailangan marami kayong memories together ng person mo. At saka ang relasyon nyo ng person mo ay payapa. Mas lalo pang nagiging solid ang pundasyon ng pagmamahalan nyo. At kung ang ilan sa inyo ay may problema sa relasyon, ito yung nagpapadagdag sa issue. 3 of Swords, 8 of Pentacles, at 5 of Wands. Base sa mga cards, ang ilan sa nagpapadagdag sa issue, betrayal, o kaya nagkaroon ng sakit sa family mo or person mo, nagkakaroon ng pagtatalo, trabaho, financial, at saka sekreto. Yung betrayal, financial, at saka pagtatalo. Yan yung nagpapadagdag sa problema or issue. Ang ilan sa inyo dahil nga sa may issue ka na kinakaharap, naapektuhan pati financial mo. Nagkakaroon ng utang, tapos yung daloy ng financial mo, mabagal yung dating niya. Pinapasuri din sa'yo yung income mo or mga ginagastos. At saka mahirap din na meron kang kahati sa financial na sana sa iyo mapupunta or sa pamilya mo. Single ka man or nasa relationship, wala kang kasalanan sa mga issue or sitwasyon na nangyayari sa iyo, pero nadadamay ka sa maling aksyon ng iba. Ano man ang estado ng relasyon mo, nakadalawang cards ka na kailangan mo rin mag-isip para sa sarili mo. Sa mga single, marami ka munang heartache na mararanasan sa mga potential person na mamahalin mo. Yung rejection, kalungkutan, parte yan ng paghahanap ng totoong makakarelasyon. Pero worth it yan sa future. Ito muna yung angel number mo. Affirm, God has already prepared the way. He's just preparing you. O diba? Ganun din. Ito naman yung next angel number, 88. Keep love in your heart. A life without it is like sunless garden when the flowers are dead. May mga single kasi na hindi pa kaya makamove on sa negative issues. 11:11. God is about to send a true life partner to you very soon. Pareho lang din yung sinabi ko eh. At saka itong ipinakita ng mga angel number. At saka single ka man or nasa relationship, mag-ingat sa mga taong kahina-hinala. Kasi base na rin sa mga cards, single ka man or nasa relationship, yung person na nagustuhan mo or nakarelasyon, maraming nagkakagusto sa kanya. Ang problema, hindi siya tumatanggi. At saka guys, piliin nyo yung mga panghabang buhay. Huwag yung panandalian na happiness. Love.
Ang ibig sabihin nito guys ay ipakita mo yung kabutihan mo sa kapwa mo. Nakagawa man sila ng masama sa iyo or kabutihan. Alam nyo guys, yung reading mo, yung bang sinusubukan yung katatagan mo, lalo na yung paniniwala mo sa Diyos, kung gagawa ka ba ng kabutihan. At saka meron ding sitwasyon na umiiwas ka na, pero inilalapit ka dun sa alam mong mauubos yung pasensya mo. Alalahanin nyo guys na kung sino yung inaapi, yun yung mas inaangat. At saka sa relasyon nyo ng person mo, kailangan yung kayong dalawa lang, hindi pwedeng may ibang nakikialam. At kailangan mong alamin kung ano talaga yung punot dulo ng problem nyo ng person mo. Uunawain mo ba siya or pangalawang card na magkakanya-kanya na kayo? At saka connected na yung mga personalized cards na meron ngang third person sa relasyon. Naka-3 cards ka na. Ito naman yung dahilan ng issue. 4 of Swords, Page of Swords, at 4 of Wands. Ang ilan sa ipinapakitang dahilan ay yung trato or ugali ng person mo. Naka-2 cards ka na ang ilan sa inyo na-hospital ka. Yung nagiging issue, sakit. May naoperahan ba sa inyo? Pero kung hindi ito yung nangyayari sa iyo, mabuti. At ang isang issue pa ay yung kapaguran. Yung bang nawala ng gana. Pero ang advice ng mga cards, 2 pa nga na may mga magandang mangyayari sa buhay mo. Kailangan lang ng patience. Ang ilan sa inyo sa health, dahil na rin sa stressful na nangyayaring situation sa buhay mo, ay naapektuhan na pati kalusugan mo. Kailangan mong magpahinga. Ang ilan sa inyo may pansamantalang treatment kang ginagawa. Pwedeng galing sa pharmacy yung gamot or herbal. Pero huwag kang mawala ng pag-asa kasi meron pa rin namang healing itong mga cards mo sa kung ano man yung sakit na nararamdaman. Sa mga single, ang ilan sa inyo, i-focus mo yung sarili mo sa fulfillment or saya ng buhay, hindi sa paghahanap lang ng makakarelasyon. Kasi marami ka nang namimiss na happiness sa buhay mo. At saka yan din yung paraan para makilala mo yung potential person, malapit na. Sa mga nasa relationship, nakakabuti rin yung space sa relationship. Itong The Wind Fairy naman, ang ibig sabihin, kailangan mo munang pag-isipan yung mga bawat aksyon na gagawin mo. At saka para sa mga nasa relationship, obserbahan mo yung relasyon nyo ng person mo. Kasi may mga sitwasyon na dapat ipapakita mo yung pagpapahalaga mo sa kanya. At saka ang advice ng mga cards ay bigyan pansin din yung relationship nyo ng person mo. Sa sobrang busy, hindi na natin nabibigyan ng atensyon. Ito naman yung mga cards mo para sa solution. 8 of Cups. Naka-2 cards ka na. Napagod ka na talaga sa sitwasyon. Pero kahit na may mga problem na dumating sa'yo, huwag ka pa rin mag-give up. Ang ibig sabihin, huwag mong i-give up yung sarili mong mga decisions. May karelasyon ka man or wala. Itong Ace of Swords naman, ang advice sa mga nasa relationship, kailangan yung pag-usapan ng person mo yung mga bawat problema o nangyayari sa relasyon. Ang ibig sabihin ng cards ay yung bang maibalik yung tiwala ng person mo sa iyo. May mga issue na hindi naman agad kailangan ng opinion. Itong pangatlong card na Page of Cups para sa solution, yung mga problem na darating pa sa'yo sa future ay madali mo nang masusolusyonan dahil sa hinubog ka na ng panahon.